Ayan, so good day guys, Mark here again at welcome ulit sa channel natin. Ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano ma-eliminate yung pagpasok ng amoy sa loob or alikabok, usok. Yan, yung mga, basically yung mga unwanted na odor galing sa labas. Even though na kinlik nyo na yung recirculate button sa inyong sasakyan. So this not only applies sa Toyota Rush, pwede rin to sa ibang sasakyan. Actually, ginawa ko na to sa Ion ko siguro 5 years ago. Very effective naman hanggang sa nabenta ko yung aking Ion. Never naman ako nagkaroon ng problema. So, yan. Ang kailangan nyo lang dito guys is duct tape, gunting, size 12 na socket. Tapos, ano pa ba? Siguro, yung gawin nyo na rin yung pwede nyo gawin. Pwede nyo nang linisan yung mismong part na pinapasukan ng vent or i-grease up yung inyong wiper motor assembly, which is meron na akong video na ginawa siguro 2 or 3 years ago. Okay? So, pinakauna nyo gagawin is alisin nyo muna tong dalawang wiper arm. Para gawin yon, tanggalin nyo lang tong cover. Pwede nyo sungkitin gamit flat screwdriver or pwede nyo lang sungkitin ng daliri. Dito lang sa gilid, yung pagsungkit. Yan. That's it. Size 12 tong nut na to. Pag natanggal nyo yan, hihilahin nyo lang yung buong wiper arm. So, kalasin ko muna. Okay. So, natanggal ko na yung dalawang wiper arm. And as you can see, may grasa pa yung aking mga mechanism ng wiper arm. So, ang gagawin ko, pwede naman na ganyan na lang or actually pwede na lang punasan then lagyan ng bagong grease. Ang next nyong aalisin guys is ito at ito. So naka slide lang naman yan. Mas madali siyang gawin kung nakabukas yung hood. Okay? So ito lang guys, alisin nyo to. Kabilaan yan. Tapos luluwag na to. Okay? After lumuwag, actually unahin nyo muna to. Dalawang nasa gilid. Naka-slide lang naman yan. Kumbaga naka-hook lang. May video na rin ako niyan pero kumbaga i-search nyo na lang. Okay. So alisin nyo to. Tinutulak lang yan yung nasa gitna para matanggal yung pagkakalak. Ayan. So nakatanggal ko na yung kabila. Yung kabila naman. So i-slide nyo lang yan. Ayan. Layan nyo na to. And then hirap kasi pagka isang kamay lang gamit. Yan. So yun. Kumbaga ito lang kasi yung matigas dyan. Itong ini-slide na to. Dito. Kasi itong mga nasa gilid nakahook lang yun dito. Okay, so ito na, alisin na natin yung nasa gitna. Okay, so tanggal na para hindi nyo na alisin yung hose nung washer fluid para sa windshield, igilid nyo na lang na parang ganyan. So as you guys can see, napakalinis pa nung sa akin, no signs of kalawang. So pag ito kasi napasukan niya ng mga dahon ganyan, dyan nagsisimula yung kalawang. Yung sa akin kasi nililinis ko every few months. And konti pa lang yung alikabok. Makikita nyo. And sagana yan sa grasa, guys. Yan. Diba? So, lilinisan ko yan later. Pero, syempre, focus muna tayo doon sa topic ng ating DIY. Okay. So, ito yung sinasabi kong pasukan ng hangin. Yan. So, tuwing pinapatay nyo yung recirculate, guys, meron yan parang mechanism sa baba na bumubuka, parang gumaganyan. So, pagka pinatay nyo yung recirculate, open yan. So, dire-diretso lang lahat ng kahit ano, usok, alikabok, anything. Dire-diretso yan doon sa blower nyo. Kaya nga yung iba, pagka nasa bulubundukin yan, binubuksan, diba? Without opening your window. So, fresh yung hangin na papasok. Ngayon, pag sinara nyo yan, or inon nyo yung recirculate is babalik yung takip sa original na
pwesto. Ngayon, sa katagalan, yung seal kasi nun sa paligid is nagde-deteriorate. May foam kasi yon sa gilid. Kumbaga, napupulbos. So, in result, nagkakaroon ng gap yung flap na yon, and pumapasok yung amoy sa labas, and also yung mga alikabok, usok, at kung ano-ano pa. Yan, mapapansin nyo yan pag traffic, parang nangangamoy usok yung loob ng sasakyan nyo, kahit na naka-on naman yung recirculate. Ngayon, ang gagawin lang natin is tatakpan lang natin yan. Okay, again, pag tinakpan nyo yan, useless na yung recirculate nyo na button. Okay, kasi wala nang papasok dyan na kahit ano. Kumbaga, eto pwede naman sa mga hindi naman talaga gumagamit ng recirculate, and also pag wala pa kayong budget na pangpaayos nung mismong foam, kasi kailangan baklasin yung buong dashboard para doon. Okay, wala namang problema yung aircon ko, malamig pa rin. Ang concern ko lang is yun nga, pumapasok yung usok galing sa labas. So tatakpan ko lang. Sa ngayon kasi wala akong duct tape, so gagamitin ko muna is packaging tape na clear. Papakita ko sa inyo yung finished product. Okay, so tapos na guys. Madali lang. So covered na yan hanggang doon sa taas. Hindi nga lang siya ganun kanit tingnan kasi yung kamay ko medyo malaki. Nahirapan akong i-seal yung bandang taas na part. Pero sealed na yan, dinoble ko na lahat. So making sure na walang papasok na kahit anong alikabok or foreign object sa loob. Also, ang pinaka importante doon is hindi na papasok yung usok at syempre yung fumes ng ibang sasakyan, lalo na pag nasa traffic or pag may nadaanan kayong mga nagsisiga. Okay, so laging magiging fresh na yung amoy ng inyong sasakyan. Pero guys, kung mahilig kayong kumain sa loob ng sasakyan, hindi ito advisable. Okay, not unless meron kayong kumbaga garage where pwede kayong mag-open ng mga pintuan or windows para makasingaw yung amoy, para hindi umasim or sumama yung amoy ng loob ng inyong sasakyan. So yan, very easy to do, napakamura lang, pero that would fix the problem, yung mga foul odors or yung mga pumapasok na amoy sa loob ng inyong sasakyan. And also nalinisan ko na rin yan. Ayan, malinis na yan. Make sure lang na ano ba to? Make sure lang na walang kahit ano dyan, mga dahon or what. Kung may dahon, alisin nyo na. And yung drain, which is eto, yan, idaan ko sa kabila, yan is walang kahit anong obstruction. Yan kasi maiipon dyan yung tubig and magkokos yan ng kalawang. Okay, so kabilaan yan, meron din doon sa kabila. So sana nagustuhan nyo yung video natin today. Kumbaga tatapusin ko na to at sana meron kayong natutunan. Please feel free to subscribe and follow my Facebook page para sa mga iba pang tutorials, and also yung page ko kasi more on entertainment. Okay, so tutorials and entertainment. Okay, so finish na. Nabalik na natin lahat. At ito yung ginamit natin. Yan. Okay, so gumamit ako ng alcohol para dun sa gilid ng butas para kumapit yung ating tape. Okay, para mahigpit. So that's all. Sana may natutunan kayo sa video natin today. And also, sana makasubscribe kayo for more DIY videos, at kung meron kayong request, feel free to comment down below. Kung hindi pa natin nagagawan, susubukan natin gawa ng video. Again, Mark nga pala ulit. Thank you so much, and kita-kits po tayo sa susunod na ating video.